Hello? Meron. Hello guys, good afternoon. Dyan tayo sa lesson 2 natin. Hindi tayo nakapag-live kahapon. Kasi meron tayong ginawa. Okay? Lesson 2 natin dito sa elementary algebra. No? Nga pala si Sir Tokwa. Divisibility rule. Okay? Divisibility rules for numbers 2 to 10. No? 2 to 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, kung nakalimutan nyo na to, itong lesson na to is madali nyo maalala na. Okay? Divisibility. Pag kaya mong i-divide yung isang integer gamit ang isang integer, integer, tayo pa tayo dyan. Siguro rin ang kailangan natin dito. Okay? Na walang R yan, no? Sobra. So, pag kaya mong i-divide yung isang integer gamit ang isang integer nang walang remainder. No, remainder meaning walang butal. Okay? So, Tagalog lang tayo, no? Hindi tayo English. Example, no? 24 divided by 2 is 12, no? Kung titignan natin yan, ito yung quotient. Ito ba? Madilim. Dapat pala, yellow. Ayan. Yung spelling quotient. Quotient pala. Quotient. Ito naman yung divisor. Ito naman yung dividend. Okay? So, sabi doon, yung 24 is divisible by 2. Kasi, ayan, kita. So, dahil pwede nating i-divide si 24 gamit yun to nang walang remainder, no? Kaya 12 yung sagot natin. Okay? So, 12 divided by, ba't wala yung by? Divided by 3 is 4. Okay, ito yung quotient. Ang sinasabi natin na sagot. Divisor. Ito naman yung ating dividend. Okay? So, si 12 then is divisible by 3 dahil nga pwede natin siyang i-divide ng walang remainder. Okay? So, dito sa lesson na to, ang ibibigay natin na lesson, yung pwede bang divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Hindi natin sinama yung 1 kasi lahat naman ng numbers, no? Pwede natin i-divide by 1. Okay? So, lahat yan pwede i-divide by 1. Rules, no? Meron tayong mga rules dito at naka-family siya, no? Family of 2, family of 3, tas 7, and 5 and 10. Para sa yung family kasi meron tayong mga magkakamukhang rules, no? So, gamit yon. Gamit yung mga rules na yan, ay gamit yung family na yan, mas madali natin madi-distinguish at maaalala yung mga rules nila, no? Okay. Una tayo dito muna sa family of 2. So, sa family of 2, meron tayong 2, 4, and 8. Ngayon, kaya tayo merong mga ganong rules para hindi na natin kailangan i-divide yung buong numbers. Kasi, kung meron tayong maraming numbers, tapos lahat yon i-divide natin para malaman lang natin na kung divisible ba sila o hindi, masyadong mahaba. Ayun yung kailangan natin ng mga shortcut, no? Kaya meron tayong divisibility rules. Okay. So, sa to muna tayo. Okay. Para malaman natin na divisible ba sila by 2, ganito lang. Tingnan nyo lang yung last digit. Okay. Ayan. Tingnan nyo lang yung last digit. So, pag nakita nyo yung digit, nakita nyo, ganyan. Nakita nyo yung digit na yan. Pag yan ay even, yan ay divisible by 2. Ano ba yung mga even? So, meron tayong
Ayan yung 1, 2, 3, 5, 7, and 9. Yung mga even naman, 2, 4, 6, 8, and 0. Ngayon, pagka nakita mo na yan na ay even, automatic siya ay divisible by 2. No? So, tingnan natin. Number 1, divisible by 2 ba yan? Yes. Number 2, divisible by 2? Yes, kasi 2, nadidivide mo yan ng 2. Yung number 3 naman, nadidivide ba yan ng 2? Yes, pwede rin. Ito, pwede ba? Yes. Okay. Dito naman, yung 8. Pwedeng i-divide ng 2 kasi nga siya ay even, di ba? So, check din siya. Ngayon, ibig sabihin lahat ng numbers na to ay divisible by 2. So, hindi natin kailangan i-divide lahat para lang malaman natin na yan ay divisible by 2 by just looking at the last digit. No? So, yung 2 daw is last digit lang titingnan. Last digit. Okay? Paano naman yung 4? Ganito naman. Pag number 4 naman, gusto natin malaman kung divisible ba sila by 4, is titingnan naman natin yung last 2 digit. Okay? Ayan, mga last 2 digits naman. Kahit gaano kahaba yung number, no? Last 2 digit. Okay? Once na makita mo na lang yung last 2 digit is divisible by 4, yan ay divisible by 4 na yung buong yan. Okay? Kahit mahaba pa yung numbers. Sige, testingin natin dito. 34. Divisible by 4 ba yan? Para malaman natin, i-divide natin. So, hindi pwede. So, 8, 32. No? May remainder 2 ka. No? So, hindi natin pwede i-divide yan. So, may remainder 2 ka siya. So, ibig sabihin, itong 21,434 is not divisible by 4. Kasi yung last 2 digit na hindi divisible. Ito naman, 32. Nadi-divide ba yan? Nadi-divide ba yan? Oh, 8, no? So, yung last 2 digit is nadi-divide by 4, kaya yung number na yan ay divisible din by 4. Okay? Ito naman, 56, nadi-divide ba yan? Okay, so nadi-divide siya, no? Kaya, yung number 3 na yan is divisible by 4 pa din. Okay? So, 2 digit lang dito natin ha. Dito naman. Okay? 24. Di-divide ba ng 4 yan? 6 na. So, yung itong digit to, nadi-divide pa din. Ito naman, 28. Nadi-divide din ba yan ng 4? 7. So, check din. Okay? So, by just looking the last 2 digit, last 2 digit, pag nadi-divide sila ng 4, okay na yon. So, lahat yan, kahit i-divide natin yung buo na to, no, madi-divide na sila ng 4. Next, ano naman yung 8? Pag 8 naman, pag nakita mo yung 8 is divisible by, hindi pala, yung numbers nakita mo is 3 digit. 3 digit naman, last 3 digit. Last 3 digits. Okay? Pag nakita mo yung last 3 digit, nakita mo yung last 3 digit is divisible by 8. Yun ay divisible by 8. Okay, paano yun? Ito. Okay? So, paano natin i-divide dito? Yan natin dito na lang. Sa kabilang side na lang sila. So, 8 divided by yung 4, 3, 4. So, 5. Ay, hindi makikita. Ito na lang sa gilid. 8 divided by 4, 3, 4. Yan ay 40, no? So, 5. So, 4. 32. May remainder to ka. So, itong number na to, hindi siya divisible by 8. Okay? Ito naman. So, ito naman, itong given na number 2, tatlong numbers lang sila, kaya automatic, parang buong numbers na din. No? So,
pag maiksi lang naman, divide na natin ng diretso yan. Kasi 3 digit lang naman eh. Okay? So, divide natin. 332 divided by 8. Ay, 4 pala. 1. Remainder 4. So, ito hindi din. Tapos, ito namang to, tingnan natin yung last 3 digit niya. Divisible by 8 pa yan. So, check. Itong number na to, dinivide lang natin itong 3 digit. Nalaman na natin na siya ay divisible by 8 kasi wala naman siyang remainder. Okay? Next. Ito naman, 124. Divide naman natin sa 8. Remainder 4. So, ito hindi siya divisible by 8 yung 124. No? Tama ba? 44. Ano ba dapat yan? 50, 64, 120 else. So, hindi siya, no? Ito naman, tingnan naman natin to 428. Divide natin by 8. 540. So, may remainder ka na. Ilan yan? 8, 4. Remainder 4, so hindi siya. Okay? So, kung titignan ninyo, ganun lang kadali yan, no? Pag summarize natin, pag 2, yung last digit lang, kailangan divisible by 2. Pag 4, yung last 2 digit, kailangan divisible by 4. And yung 8 naman, last 3 digit, kailangan divisible by 8. Makukuha na natin. Okay? Ayun yung kahalagahan ng ating mga divisibility rule. Next. Ito naman. Sa family of 3 naman, which is composed ng 369, ang technique dito is i-add mo yung mga digit niya. Okay? I-add mo yung digit niya, tapos pag sa 3 muna, pag yung sum nila o yung total nila nadidivide by 3, okay na yon. Okay, so tingnan natin. So 3 plus 4 yan ay 7, plus mo yung 5 magiging 12, plus mo to magiging 15. Okay, 15 yan. Yung 15 ba nadidivide by 3? Yes, nadidivide yan. So itong 3, 4, 5, 3 is divisible by 3. Ito naman 1 plus 3, 4 magiging 12, magiging 17, magiging 21. Tama ba? 21. 12. So, 21. Yung 21 ba divisible by 3? Yes, divisible siya. Ito naman. Okay, so 3, 4, 7, plus 5, 12, plus 6, magiging 18. Okay? So, yung 18 ba divisible by ano yan? Divisible by 3? Yes, nadidivide yan. No? 18 divided by 3 is 6. So, check pa din siya. Ito. 9. Tapos, ilan yan? 14. 17. 18. 18 din. So, check pa din yan kasi yung 18 divisible by ano yan. Okay, ito naman. 5. Magiging 10, magiging 16. So, ito 16, hindi siya divisible by 3. Okay? So, tingnan natin na 15. Check siya kasi divisible by 3. 21. No? So, divisible by 3 yon, kaya check. No? So, ito, sum of digits, kailangan divisible by 3. Divisible by 3. Okay? So, kailangan madidivide mo siya ng by 3. Ito namang 6. Yung 6, medyo dalawang rule yung kailangan natin dito, no? Kailangan yung sum of digit niya is divisible by 3 din. Divisible by 3.
Pero, kailangan even yung last. Even yung last digit. Okay? Kasi kung titingnan ninyo, ano tong rule na to, yung kailangan even, yun yan ay pag 2. Di ba yung rule nito, parang pinagsamang 2, ito 3 ba? 3. No? Di ba yung 2 times 3 is 6? So, kailangan, may property si 6 ni 3 tsaka ni 2. Ano ba yung property ni 3? Sum of digits is 3. Tapos, ay divisible by 3. Tapos yung kailangan, even yung last niya. Okay, check natin dito. Ito, divisible by 3 yan kasi yung sum niyan is 15. Pero dito, yung last digit niya is not even. So, add yan, di ba? Yung 3. Ulitin natin. Add is 1, 3, 5, 7, and 9. Yung even naman is, ano ba yan? 2, 4, 6, 8, and 0. Once na hindi nakita mo na hindi even yan, okay, hindi na agad siya divisible by 6. So, sa pangalawa is x siya. Ito naman, 1, 3, 8, 5, 4. Ano yung sum niyan? 21. Diba? So, divisible by 3 siya, kasi nga 21. So, pasok yung unang property ni 6. Ngayon, tingnan natin yung dulo niya, which is 4. Yun ay divisible by 2 or even. So, kaya siya check. Dito naman, 3, 4, 5, 6. Last digit, tingnan natin. Di ba kanina na-check na natin yung 18 yung sum niya. So, divisible by 3 yon. Tapos, kailangan divisible by, divisible by 6. Divisible by 2 or even. So, even naman siya, kaya divisible by 6 din siya. Okay, ito naman, 18. Yung sum niya 18, tapos yung dulo niya is odd. So, mali. Okay, kasi dapat 2 yan di ba? Or even, kailangan even. Divide lang to. Dito naman, 16. Dito pa lang sa unang qualifications, yung total niya is hindi divisible by 3. Kaya automatic, itong ano na to is hindi na siya divisible by 6. Nag-gets nyo ba? Okay? Kung medyo mabilis, pwede nyo naman i-back. No? I-upload naman natin to sa YouTube, sa TikTok. Okay? Ito dito kasi, kaya ako nire-upload dun sa YouTube tsaka sa kasi dito parang sa Facebook natatanggal yata. No, so dito dito nila-live natin dito. Okay? Next. 9. Yung sum of digit is divisible dapat ng 9. Divisible by 9. Naalala niyo 'yon yung pag mag multiplication table of 9, 18, 27. So, kailangan, yung mga sum nun, di ba nagiging equal lang naman sa 9. Kaya minsan parang, hindi na nga natin kailangan i-memorize kasi pag nakita natin na, na-divide ng 9. Yun na yun di ba? So, ganun din dito, pag kahit anong number yan, kahit gano'ng kalaki, basta na-divide yung sum niya ng 9 is divisible by 9 na yun. Sige, tingnan natin dito. 15, yung sum niya, di ba? Kanina, sinolve na natin. So, yung 15 ba divisible by 9? Hindi. So, hindi siya ng 9. Ito naman, 21. 21 to di ba? Yung sum ng digit niya. So, kung titingnan nyo, yung 21 hindi divisible by 9. So, hindi siya divisible by 9. Okay? Ito naman, 18. 18 divisible by 9 yan, di ba? Kasi yung 9 times 2 mo is 18. Kaya ito, tsaka ito, parehong divisible by 9. Itong buong number na yan. Okay? 2, 3, 5, 6 naman is 16. Yung 16 hindi divisible by 9 yan. Kaya hindi siya divisible by 9. Gets nyo ba? Kaya ko sila pinagsama-samang tatlo kasi ito ay more on sum. No, kung natatandaan nyo kanina sa family of 2, tinitingnan natin pag 2 last digit, pagka 4 last 2 digit, pagka 8 naman last 3 digit. Okay? Dito naman, pinagsama-sama, sinasam mo yung kanilang mga digit, no? Kunyari yan, di ba? So, ganoon naman sa family of 3. Gets mo ba? Okay, pag hindi nyo na gets, yan na lang natin. I-back nyo lang ng onte, okay? Sa mga rules.
Next, pag family of 7 naman, ganito lang yan. Meron ditong rule, pero mas mainam na magdi-divide na lang tayo. Ano ibig sabihin nun? So, 3, pag nakita mong ganyan, tapos tinanong, is this divisible by 7? Huwag ka na magkatubili, i-divide mo na agad. Pero, pag di-divide mo, hindi mo naman kailangan na makuha pa yung sagot dito. Basta, masundan mo lang na di-divide siya. Paano yun? Halimbawa, nakita mo, 34 divided by 7, ilan yan? 4. So, ilan yung 7 times 28? Okay. 6. Tama ba? 6. 65. Ilan yan? 63. So, 9. So, 63, 20, tag ito. 23. 23 divided by, so hindi na. Kasi 21 dapat. So, hindi mo naman kailangan na isulat pa to minsan, no? Nakita mo lang na ganyan, kahit pa paano susundan mo na yan, eh. Diba? So, remainder 2 ka. So, itong number na to ay hindi divisible by 7. Or, diba? Ganun na lang yun. Wala tayong rule dito sa 7, i-divide mo na lang agad. Okay? So, tingnan natin yung number 2. 3, 8, 5, 4. Okay? So, 1. Hi sa ating giisang, ano ba yan? Nanonood sa ating live. So, 1 times 7. So, 1,000 pala sa 1,000 na nanonood. So, 68. Ang mahalaga dito, kailangan memorize mo yung mga mga ano ni 7. So, 9, 63, 5, 5. Ilan yan? 54, 49. So, 7. Tama ba? 49, 6, 4, 63, 9. May remainder kang 1 kasi 63. Remainder 1. So, ito ay hindi divisible by 7. No? So, ganoon lang ulit dyan dito sa 34. Divide natin. Ilan yan? 4, 28. Halos pareho pala to. Okay. So, ilan yan? 65, 9, 63, 26. Yung 26, hindi pa rin siya divisible. So, x pa din yan. Okay? Itong dalawang item, kayo na bahala dyan, ha? Solve nyo yan para may testing kayo. And then, i-comment nyo na lang kung comment, no? Okay, pag share nyo, sagot nyo doon. Kung ano ba sila, divisible by 7 o hindi. I-divide nyo lang siya, no? Pag wala kayong remainder at nasaktuhan, yun ay divisible. Pag wala, pag may remainder, yun ay mali. No? Hindi siya divisible by 7. Okay? Dito tayo sa last, no? Pinakamadali sa lahat, ang dalawa, tong family of 5 and 10. So, tong family of 5 and 10 is ganito lang yan. Pag nakita mo na yung dulo nito, last digit yan, last digit is 5 or 0, automatic na yan, divisible by 5. Kapag ka 0 naman, automatic divisible by 10. Okay? Pero na lang kung mismong 0, no? Hindi siya naman. Pero pag lahat ng numbers na merong 0 sa dulo, automatic yan, divisible by 10. So, check natin dito. Ito. 5 yung dulo niya. Okay, divisible na agad siya ng 5. Pero hindi siya divisible by 10. Kasi yung 10 kasi is 0. 0 yung dulo niya. Tingnan natin sa dito, number 2. Ito ay divisible by 5 pero hindi ng 10. Ito, parehong hindi. Kasi yung last digit niya is 6. Dapat 5 or 0 lang. Okay, dito naman sa 10, 0, no? And yung dito naman, tingnan natin, ito ay divisible by 5 only. Yung sa 10, hindi. Okay? Dito naman sa dulo, tingnan mo yung last digit 0. Pag 0 yan, automatic, divisible by 5 yan, divisible by 10 pa. Okay? So, ayun lang yung ating mga rules sa divisibility. And, kung may natutunan kayo, please subscribe, like, and follow sa ating mga social media account. Ito yon. No, ina-upload natin ito sa may YouTube natin at Sir Tokwa. Pwede nyo yung i-type youtube.com/@SirTokwa. Kailangan may no, @Sir Tokwa. Tapos TikTok, ganun din, @Sir Tokwa. Sa X, meron din tayo. Or yung Twitter, @Sir Tokwa. Tapos yung FB page natin, @Sir Tokwa din. Ito kung saan tayo naglo-live. Yung Insta natin is @Sir Tokwa Pics kasi meron yata nakakuha na ng @Sir Tokwa.
So, yun. Hopefully, sana may natutunan kayo sa lesson na to, and please subscribe to our channel para meron pa tayong mga ganitong um, mga live, no, or mga videos, no, makakatulong sa ating mga learners at tumaas yung ranking natin sa PISA. Thank you guys. Thank you.